taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, makarelate ka dito. May boyfriend ako na ang pangalan ay Cedric. Ngunit sa kabila ng aming masayang relasyon, palagi akong nakakaramdam ng selos sa ex-girlfriend niya na si Carla. Hindi maaalis sa isip ko yung mga magagandang kwentong narinig ko tungkol kay Carla. Si Carla na isang maganda at matalinong babae. Kahit ako, hindi ko maikakaila na nakakaramdam ako ng pagkamangha. Isang gabi, habang nasa kwarto ako ni Cedric, napansin ko sa ilalim ng drawer niya ang mga bagay na bakas ng pagmamahalan nila. Mga larawan ni Cedric at Carla na tila nagdadala ng alaala ng kanilang nakaraan. Habang tinitignan ko yung mga larawan na yun, bigla akong nakaramdam ng matinding pangungulila at inggit. Samahan mo na rin ng hindi maipaliwanag na sakit. Pakiramdam ko ay hindi pa rin maalis-alis sa isip ng boyfriend ko ang ex niya, kahit ano pang gawin niya. Habang lumalalim ang gabi, nagdesisyon ako na makipag-usap kay Cedric. Habang magkatabi kami sa kama, sinabi ko ang lahat ng nararamdaman ko. Nagulat siya na napapansin ko pala ang lahat. Pero ang kagandahan naman sa kanya, agad siyang nagpakita ng pangunawa. Sinabi niyang hindi na siya nag-iisip kay Carla at tanging ako na lamang ang mahalaga sa kanya. Ngunit syempre, alam ko ang totoo at naniniwala ako sa nararamdaman ko. Kaya naman yung mga sinabi niya, bagamat nakakatuwa at masarap pakinggan, hindi pa rin ito nagbigay ng kapayapaan sa akin. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan ako ng aking mahimbing na pagtulog, napanaginipan ko si Carla. Nakatayo siya sa sala ng bahay ng boyfriend ko. Kitang-kita ko ang napakamaamo niyang muka. Hindi mo kailangang mag-alala, sabi niya. Nasa nakaraan na ako. Si Cedric ay para na lang sa'yo. Mula nung gabing yun, unti-unting nawala ang mga takot at selos ko. Napagtanto kong wala na akong dapat ipangamba sa ex ng boyfriend ko na si Carla. Dahil ang totoo, matagal na nga naman siyang wala. Wala as in na mayapa. Nakakatawang isipin na nagsiselos ako sa isang tao na wala na sa mundo. Pero kung iisipin, ang alaala ni Carla ay hindi upang magdala ng takot, kundi upang ipaalala ang halaga ng pagmamahal at pag-unawa habang nabubuhay pa ang taong mahal mo. Kaya naman sa paglipas ng panahon, lumalim ang pagmamahala namin ni Cedric. At natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat nagtatago sa mga alaala, kundi dapat ay buong pusong tinatanggap ang kasalukuyan at hinaharap.
Sa huli, masasabi ko naman na naging mas matatag kami. Naiintindihan kong mahalagang parte ng buhay niya si Carla. At naiintindihan niya na rin na kailangan niya ring magpalaya. Lalo na ng taong wala na. Yes, it's me, Ira.